Pilipino. Mga dambuhalang alon, ang sunod-sunod na rumagasa at tila galit na galit sa pagwasak ng libu-libong tahanan sa Tacloban. Pinatumba ang mga bahay ng ilang taon nang nakatayo at nagsisilbing tahanan ng mga pamilya. Marami sa mga biktima na wala ng tahanan ang dinala sa mga itinayong transitional houses habang hinihintay pang matapos ang mga permanenteng tahanan para sa kanila. Kumustahin natin ang kanilang sitwasyon. Sa pagbisita ko sa Tacloban, nadaanan namin ang isang maliit na komunidad. Pare-pareho ang kulay ng bahay at pare-pareho ring maging anak nito. May mga batang naglalaro, may mga nanay na naglalaba, at may mga tatay naman na nagpupulong para sa mga planong pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Ito ang larawang nakita ko sa isang payak na barangay na ito. Mga taong nabubuhay ng mapayapa, mga simpleng mamamaya may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, nagtatawanan, nagkukwentuhan, nagkakainan. Sila ang mga residente ng Mahusay Beach Transitional Shelters. Nasira man ng bagyo ang kanilang mga tahanan, pero hindi nito mapayuko ang mga Taclobanon, lalo na ang mga taong ito. Sa lugar na ito kung saan mismo nasira ang mga bahay nila, dito rin nila napiling muling mag-umpisa habang umaasang magkakaroon sila ng permanenteng tirahan. Hindi ako sigurado kung magkakaroon ako. Kasi yun, sabi nila, nagbubunot-bunutan daw sila. Hindi naman nabubunot yung pangalan. May permanent housing po kami, pero sa ngayon, 30 pa lang po yung nabubunot sa amin. The rest, oo, kasi paraffle po kasi yung, kumbaga, ina-awarding ng 30 per household lang po muna. Kasi baka marami kasing beneficiary yung naghawak sa amin na NGO. Sa mga bintana, nakadungaw ang ilang tao. Mababaka sa kanilang mga muka ang pagbangon at pag-asa. Para sa mga naninirahan sa Mahusay Beach Transitional Shelters, patuloy ang buhay. Para sa Pilipino. Yung ginawa po natin noon siguro parang modelo na po ito sa ginagawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pagkatapos po ng Bagyong Lando, yung Metro Manila Mayors, nagsama-sama rin para adapt yung municipality program. Yung sinimulan ko rito, meron nag-adapt sa Ormoc, meron nag-adapt sa Palong, meron nag-adapt sa Palawan, meron nag-adapt sa Ampier, meron nag-adapt sa MacArthur, marami pang iba. Naging sa Basay, Nag-Iwan, at ang in-adapt ng MMDA noon, Sulat, Eastern Samar. So yung ating pong pag-uusap ay nakatuon lahat dun sa Ilangan. Sa akin gusto ko nang lampasan yun, although malapit na yung November 8 ulit. Ang sinusulong ko ngayon ay yung madaling recovery, quick rehabilitation, quick recovery. Tama na po yung disaster risk reduction, disaster preparedness. Meron na tayo nun. Yung sa Lindol, hinanda ko sa Metro Manila, yung shake drill. Pero yung 10-4 para sa Pilipino.